Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal ko mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang upang tayo po ay maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan po tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin po tayo sa ating makasalanan, patnubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami maging masigasig sa paghihintay sa anak mong darating. Sa kanyang pagkatok, siya naway aming mapatuloy, sapagkat siya ang pinananabikan namin sa aming pagdalangin sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang pangitain ni Isaías na anak ni Amos tungkol sa Huda at sa Jerusalem. Sa mga huling araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ng Panginoon ay mamumukod sa taas sa lahat ng bundok. Daragsa sa kanya ang lahat ng bansa. Ang maraming taong lalapit sa kanya ay magsasabi ng ganito, "Hali kayo, umahon tayo sa bundok ng Panginoon, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang kanyang mga daan at matuto tayo lumakad sa kanyang mga landas. Sapagkat sa Sion magmumula ang kautusan at sa Jerusalem ang salita ng Panginoon. Siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng kapayapaan. Kung magkagayon, gagawin na nilang sudsod ang kanilang mga tabak at karit ang kanilang mga sibat. Wala nang magsasanay sa pakikibaka at mawawala na ang mga digmaan. Halina kayo, sambahayan ni Jacob, at tayo'y lumakad sa liwanag ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng Poon ay pumasok tayo. Sama-sama kaming matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Yaong Jerusalem, kay ganda ng anyo, maganda ang ayos nang muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipin ng Israel upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ang hangad, ang Poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ang kapayapaan nitong Jerusalem, sikaping ang Poon, yaoy idalangin. Ang nangagmamahal sa iyo'y pagpapalain. Pumayapa nawa ang banal na bayan at ang palasyo mo ay maging tiwasay. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Dahilan sa aking kasama't katoto, sa iyo, Jerusalem, ang sabi ko'y ito, ang kapayapaay laging sumaiyo. Dahilan sa templo ng Poon, ating Diyos, ang aking dalangin
umulad kang lubos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya. Ginoo, ang alipin ko po'y naparalysis. Siya'y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paroroon ako at pagagalingin siya, sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, Ginoo, hindi po ako karapat dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at ako naman ay may nasasakupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humayo, at sa iba, halika, siya ay lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito. At ginagawa niya. Namanga si Jesus nang marinig ito, at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, sinasabi ko sa inyo na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganitong kalaking pananalig. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at kanluran at dudulog sa hapag na kasalo ni na Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Mga minamahal kong mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa ating hong ebanghelyo ay narinig ho natin ang istorya ng alipin ng kapitang Romano. Ano ang pagninilayan natin at ang buod ng ating ebanghelyo? Isang bagay lamang po ang nais kong ibahagi sa inyo. Learn how to take other people's feelings into consideration. Dalawang bagay ho ang ginawa ng kapitang Romanong ito. Ang sabi ni Jesus, pupunta ako sa inyong bahay. Pero pinigilan ho siya ng kapitang Romanong ito. Bakit ho siya pinigilan? Sapagkat si Jesus ay Hudyo, ang kapitanong Romanong ito ay pagano. Kapag pumunta si Jesus sa bahay niya, ituturing siya ng kapwa niya mga Hudyo na marumi. May consideration ang kapitang Romanong ito. Ayaw niya na si Jesus ay maging marumi sa paningin ng kapwa niya mga Hudyo. Kita ho ninyo yung damdamin ng kapitang Romanong ito. Sinabi nga niya sa ating Panginoong Jesus ako ay may mga kawal. Kung ano ang gawin ng aking alipin ay ginagawa. Sapagkat siya isang pinuno. Pero kinonsider pa rin ho niya ang ating Panginoong Jesus. At ano ang sabi niya? Hindi ako karapat dapat napuntahan.
Yan din ang ating isinasagot. Kapag itinataas sa isa't sinasabi ni Father, ito ang kordero ng Diyos na nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Anong inyong sinusagot? Panginoon, hindi ako karapat dapat na tumanggap sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ito ho ang pinagkunan. Hindi naman ho talaga tayo karapat dapat. No one is worthy before God. Ikalawa hong konsiderasyon na ginawa ho ng Kapitang Romano ay ito. Siya ho'y may alipin, may karamdaman, lubhang karamdaman, siya'y nakaratay. At ano ba naman ang papel ng alipin nung panahong iyon? Ang alipin, walang kalayaan. Ang alipin, walang karapatan. Pwede namang sabihin ng Kapitanong Romanong ito, ay lumayas ka na. Ipagbebenta ka na sapagkat wala ka ng silbi. Pero anong ginawa niya? Isang pagano lumapit kay Jesus. Ikinonsider ng Kapitanong Romanong ito yung kanyang alila, yung kanyang alipin. Are you considerate to the feelings of other people? Hindi mo pwedeng sabihin sa iyong mga kasambahay, sa iyong mga katulong sa negosyo, sa mga boy na nagtatrabaho sa poultry, aba, magtrabaho kayo, wala kayong karapatang umangal, sapagkat ako ang nagpapasweldo sa inyo. Teka muna, wag mo sasabihin, ikaw nagpapasweldo, nagtatrabaho naman ang mga yan. Hindi mo pwede sabihin ako nagpapalamon sa inyo. Hindi lang sa pagtatrabaho sa poultry, kundi may mga kasambahay marahil kayo. Marahil sa tindahan, sa bahay. Paano nyo ito tinatrato? May consideration ba kayo para sa kanila? Ikaw, sinasabihan ng iyong asawa na huwag kang palasing-lasing. Ikinconsider mo ba ang sinasabi ng iyong asawa, ng iyong anak? Bakit? Pag nagkasakit ka, kawawa iyong pamilya. Ay kung walang pampagamot, ikinukonsider mo ba yan? Tayo na lamang, nung sabi tayo mag-face mask, mag-face shield. Bakit tayo nagsusuot? Kasi, hindi lamang ito para sa ating sarili. Ikinukonsider natin ang ibang tao. Baka tayo'y makahawa. Be considerate to other people. Ikaw, napakababaero mo. Ikinukonsider mo ba ang iyong pamilya? May anak kang mga babae? Kung gawin niya ng iyong mga anak, ay siguradong ang galit mo. Pero bakit nung ikaw ay gumagawa, ikaw ay tuwan-tuwa? Ikinukonsider mo ba sila? Kaya sa atin ng desisyon, ay mahalagang i-consider natin di lamang yung ating sarili, kung hindi yung nakapaligid sa atin. Kahanga-hanga ang ginawa ho ng Kapitanong Romanong ito. He treats someone with love, with care. Kaya naman anong response ng ating Panginoong Yesus? Aba, kahanga-hanga ang pananalig na Kapitanong Romanong ito. Kaya't nagkaroon siya ng malasakit upang gumaling ang alipin na ito. Mga minamahal kong mga kapatid,
Sa ating ebanghelyo ay pinapaalala din ho sa atin na tayo ay maging instrumento ng kagalingan ng ibang tao. Nakakatuwa, sapagkat kayo nagpabadasal sa aming mga pari, inyo kamag-anak, para sila ay gumaling. Tama po ito. Kayo naging instrumento ng kanilang paggaling. Hindi tayo naging instrumento para sila ay magkasakit. Hindi tayo naging instrumento para sila ay madapa. Tayo ay naging instrumento para sila ay magkaroon ng panibagong buhay. Sa pagpasok natin sa panahon ng Adbyento, idalangin natin ng buong puso sa Diyos na ating Ama na ang pagkakataong ito'y maging bagong simula ng biyaya na magbubunga ng kapakinabangan para sa atin. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa simbahan, naway makapaghatid ng liwanag ng Ebanghelyo sa buong sangkatauhan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ating sariling buhay, naway maipakita natin sa mga nangangailangan ang ating tulong na pag-ibig at habag, katulad ng ipinamalas ng kapitan ng mga sundalong Romano sa kanyang utusan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang unawain at tanggapin ang mga taong iba ang lahi at pananampalataya kaysa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Sa kanilang pagdurusa, ang mga matatanda, mga nangungulila at mga may sakit, naway paginhawahin ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kapatid nating namayapa na, naway makatagpo ang Panginoon na pinananabikan nilang makapiling. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming lumago sa pagkamahabagin at makapagbigay ng pag-asa sa lahat ng nakakadadaong palad namin. Ilapit nawa kami ng panahon ito ng Adbyento sa iyo at sa isa't isa'y habang masaya naming hinihintay na may buong pag-asa ang pagdating ng iyong anak, ang aming tagapagligtas na Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin po kayong mga kapatid upang ating paghahain ni kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin na nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa may amin ang pinakikinabangan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasaw walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Pasalamatan Panginoon. po natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay sinugo mo pang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi na ikinahiyang mamuhay ng mahirap
upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang may tampok na kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama ni puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri na walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw pong bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ngayon pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati na ininiabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Anggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa inyo, para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, kinagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo po namin kami magkakasalo-salo sa katawan at tug ni Kristo mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang isimbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin po kami sa iyong pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming arsobispot ng lahat ng mga kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, hawaan mo po sila patuloyin sa iyong kaliwanagan, kawa mo pagindapatin kaming lahat, na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahalabereng marinina ng Diyos ni Pong San Jose na ating din patron, kaysa ng lahat ng mga apostol, San Jose Marelo, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa po namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama po natin gawitin ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang
langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami ay adya sa lahat ng masama, pagkalooban po ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, itong aming mga pagkakasala. Pagkaloob po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, magbigayan po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga minamahal kong mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang Kristong muling nabuhay. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad po tayong lahat ng mga inanayan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoong Hesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso. Niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ng iyong pagpapalang pang magpakailanman sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainiyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayong lahat, kasama na po inyong buong pamilya at mga mahal sa buhay ng ating mapagpalang Diyos, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa po'y nayalay na, taglayin po ninyo ang kapayapaan. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat.